What's up, KAG? Alam mo yung feeling na bumili ka ng altcoin sa peak tapos sabi mo, okay lang, babalik din to sa all-time high. Pero months, naging years, tapos hindi na siya bumalik. Ang tanong, talaga bang babalik o niloloko mo lang ang sarili mo? Pag-usapan natin. Let's go! Real talk lang ha. Isa to sa pinakamalaking kasinungalingan sa crypto space. Lahat ng altcoins eventually babalik sa all-time high. Hindi. Actually, karamihan sa kanila, never na. At kung hindi mo maintindihan kung bakit, malaki ang chance na maulit mo yung parehong pagkakamalin sa next cycle. So ngayon, i-breakdown natin, hindi lang kung bakit, kundi kung paano ka hindi mauiwan ulit. Ganito yan, akala mo same lang yung presyo dati at ngayon, pero hindi mo tinitignan yung supply. Sample, noong 2021, may coin na nag-all-time high ng $10 pero ang circulating supply niya noon is 100 million token. Ngayon, after ilang years, naging 500 million na yung supply. So kahit bumalik yung demand, 5 times na yung kailangan niyang pera para ma-hit yung same price. Nagigets mo? Hindi na siya pareho ng laro. Maraming altcoins ngayon may vesting schedule, meaning every month may bagong tokens na nire-release. So habang umaasa ka sa recovery, may dumping pressure na nangyayari. Nag-iibang narrative. Crypto is not just about best project. It's about what's trending right now. Noong 2021, DeFi hype, NFT hype, play to earn hype. Ngayon, AI coins, real world asset, meme coins ulit. So yung coin mo na dating sikat, wala na sa spotlight. Parang artista lang yan. Hindi dahil magaling ka dati, magiging relevant ka pa rin ngayon. May mga NFT games dati na sobrang hype, ngayon wala na halos gumagamit. Exit liquidity ka lang. Ito ang masakit. Pero kailangan mo marinig. Maraming altcoins, hindi talaga ginawa para magtagal. Ginawa sila para mag-raise ng capital, mag-pump, tapos iiwan. So kapag bumili ka sa taas, ikaw yung exit liquidity. Meaning, ikaw yung nagbigay ng profit sa early investors. Kaya napapansin mo, biglang hype, influencers kung saan-saan, tapos biglang tatahimik. Hindi dahil nag-cool down lang, kundi dahil tapos na yung cycle nila. Walang real demand. Tanong, kung mawala ang hype, may gumagamit pa ba ng coin? Kung sagot mo ay wala, then bakit siya tataas ulit? Simple lang. Ang presyo ay equal sa demand at narrative. Kung wala yung dalawa, hindi gagalaw yan. May coin na may use case pero walang actual users. So technically, buhay siya. Pero practically, patay na. Competition. Hindi ka lang makikilaban sa market. Nakikilabang ka sa future innovation. May coin na maganda noong 2021 pero ngayon may bagong project na. Mas mabilis, mas mura, mas user-friendly. So bakit babalik ang demand sa luma? Hindi na yung babalik. Psychology ng holders, ito ang pinaka-interesting. Kapag bumagsak ang coin mo, iniisip mo, hintayin ko lang bumalik sa break-even. Pero guess what? Lahat kayo, pare-pareho nang iniisip. So kapag medyo tumataas na, sabay-sabay kayong magbebenta. Ang resulta, hindi na siya umaabot sa all-time high. Data doesn't lie. Kung titignan mo ang historical data, majority ng altcoins from previous cycles hindi na nakabalik sa all-time high. Hindi ito opinion, ito ay pattern. At kung hindi mo ma-accept yan, uulitin mo lang yung pagkatalo mo. Kung maasa ka, nababalik din yan kasi strong project, medyo delikado yung mindset mo. Bakit? Kasi hindi ka nag-iisip as investor, nag-iisip ka as hopeful holder. At sa crypto, hope is equal to loss. Hindi ibig sabihin nito, huwag ka na mag-altcoins. Ang ibig sabihin, treat altcoins as temporary opportunities, hindi long-term marriage. Ang strategy mo dapat, take profits aggressively. Huwag matat sa coin. Sundan ang narrative, hindi ang loyalty. Sample, bumili ka ng coin na nag-times 3. Tanong, maghihintay ka pa ba ng times 10? O kukunin mo na agad yung profit? Most beginners naghihintay hanggang bumalik sa zero. Ang mga smart players nagtitake profit habang may hype. Hindi problema ang market, hindi problema ang altcoins. Problema yung expectation mo. Kung mali ang expectation mo, kahit anong coin pa yan, malulugi ka pa rin. So next time na may hawak kang altcoin,
tanungin mo ang sarili mo, may chance pa ba talaga to? O umaasa lang ako? Kasi minsan, yung pinakamahirap tanggapin sa crypto, hindi yung pagkawala ng pera, kundi yung realization na mali ka wala pa sa simula. At kung matutunan mong tanggapin yon, doon ka magsisimulang kumita. Game on!